Panoorin natin ang video ni Congressman Manik Manaog. Pang tayo ay magising sa katotohanan at matutong pumili ng tunay na politikong may malasakit sa bayan. Paunawa, ito ay content lamang ng artistang si Ginoong Leo Martinez bilang Congressman Manik Manaog. Ito po ang inyong abang lingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Congressman Manik Manaog, anong secret niya? Pag na-smile lang kita lang pag gayon-gayon, ikaw nainganyo ko na. Siyempre, trolls, meron ako niyan. Siyempre, bumabayad tayo, aning kong pera ka. Mang Kadyo, walang personalan na pag-uusapan lang. Kayo ba yung naihalal na? Nananalo rin naman kayo. Gusto na ito ng pamilya namin. So, Talagang from ever since talaga. oo, binana namin to. Binana namin. ganun. Ang asawa ko may posisyon sa gobyerno, anak ko may posisyon sa gobyerno, ang aming tuta, yun din may pwesto din yun sa barangay. Talaga. Ayun ang plataforma ni Congressman Manik Manaog to remain in place. Curiosity lang ha. Kayo ba may natutupad naman kayong pangako? Ako naman yung tinupad ko, ang magnakaw. Hindi, maglingkod pala, maglingkod. Oo. Maglingkod. Nangako na nga ako pipilitin mo pa kung tuparin ko yung pangako ka? Hindi na ako politiko niyan. Walang gayunan. Hindi naman kayo nabubuking kasi sa dami ninyo na ipapangako, hindi nyo naman natutupad. Ang lahat na yan may katapat pera. Sulsulan mo lang, suhulan mo lang yung mga yan. Ay di, ikaw uli ay boboto noon. Yan ako, kilalang kilala ko ng ating mga kababayan. Hindi ba kayo nakukonsensya kung minsan? Hindi nyo naiisip na marami sa Pilipino halos walang makain. Walang trabaho. Konsensya? Anong konsensya ba yung sinasabi ko? Ako naman, Sa safeguard ko lang nakikita yan eh. Ganon. Diba? Ako naman, pag minsan malakas ang salita ng konsensya ko, gayon, ay nagbibingi-bingihan na lang. Hindi ko na pinapansin. Kunyari, wala ako naririnig. Gaway pag minsan, may pakalbit-kalbit pa yung konsensya. Ganon. Pero hindi ako bothered. Gaway, tagal ko na dito tagal ko na sa posisyon. Hindi naman kailangan pakinggan yung konsensya niya. Itsura nyo pa lang talagang mukhang yumaman na kayo sa posisyon. Siyempre, yun naman ang talaga. Kanya kami tumakbo para yumaman wala namang tumakbo diyan para maghirap Ang primary reason natin kung bakit tayo ganito ay magkapera. Trabaho ito Hindi ba ang trabaho? Lahat na trabaho may sweldo. Yun. Nagkataon lang malaki ang sweldo namin. Hindi ba galing din yan sa mga tao rin yan? Oo nga. Kanya nga. Gayon lang naman yun Ay di, pinagkatiwalaan na kami di pati pera pinagkatiwalaan na nila sa amin. Gayon yan. At saka tax-free pa, no? Oo. Ayan. Sa palagay nyo, ano ang makakapagpatalo sa inyo sa eleksyong darating? Pag natuto na ang mga tao, matatalo siguro. Pero hindi pa naman mangyayari yan. Hindi pa naman nangyayari yan. Yun ang... Pero palagay ko, yun lang iniilagan ko. Huwag lang sila matuto agad. Kung ganyang uri ng politiko ang binoto mo, ay nangangahulugan lamang na isa ka rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng korupsyon dito sa Pilipinas. Sapagkat isa ka rin sa dahilan kung bakit sila nakaupo sa pwesto. Kaya dapat mo ring sisihin ang sarili mo, hindi lang yung politikong inihelal mo. Dahil kung ginamit mo ng maayos ang karapatan mo at bumuto ka ng tama, ay siguradong maayos ang pupuntahan ng tax mo. Kung gusto mo ng pagbabago sa gobyerno, simulan mo muna sa sarili mo. Piliin mo yung tama, iboto mo yung tama. Huwag kang magpauto sa mga pakonsyerto, mga medical mission, mga ayuda, mga proyekto. Trabaho nila yan, obligasyon nila yan. Kaya wala tayong utang na loob sa kanila. Usang loob silang tumakbo sa posisyon sa gobyerno. Nararapat lang na gawin nila ang trabaho nila.